Mga kabombo, ating pong makakasama sa ating linya ang isang coach naman po no sa isang sports na basketball girls ng Region 1. Walang iba po kundi si Sir Jonars Sison na siya po nga coach nga po no ng Region 1. Magandang hapon po sa inyo, sir. Ito po si Bombo Nerissa Ventura at live po tayo ngayon na napapakinggan at napapanood dito po sa ating programa. Sir, ang inyo po nga pagbati po no at pakilala sa ating mga listeners and viewers ng Bombo Radio po. Magandang hapon po, sir. Okay, magandang hapon po, ma'am. Isang mainit at napakagandang pagbati po sa lahat po ng mga sumusubaybay po. Nandito po kami ngayon bumalik na po kami sa San Agustin Elementary School dito po sa Bacara po. Ayan po, Sir Jonars, no? So, since coach nga po kayo ng basketball girls ng Region 1 po, kamusta po yung mga training po ng mga bata po natin? Kamusta po yung mga paghahandaan sa mga laro? Bale po, sir, ay may game na po ba tayo na naganap po? At ano pa po yung mga asahan po natin or kailan yung mga susunod pa po na mga laro, sir? So actually lahat naman po ng mga manlalaro ay pinagandaan itong Palarong Pambansa 2025, lalong-lalo na tayo po or kami po na Region 1 ang host dito. At nagkaroon na po ng laro kanina against Region 12, yung Soc Sergeant. Medyo kinulang po tayo kanina ng konti, pero lalaban po kami hanggang sa dulo. Babawi at babawi po kami. Yan po. Sabi nga po nga nila, no, that's the spirit nga po. No? Siyempre, first game pa lang at marami pa po tayong mga aasahan na laro ng mga bata. Ayan po, sir, no, curious lang din po tayo or para din sa information ng ilan nating mga kabombo dyan. Sir, since basketball girls po itong hinahawakan po natin, ano po ba ito, sir? May pagkakaiba po ba ito sa mga rules ng laro sa mga lalaki po ng basketball po? Wala pong pagkakaiba. Ang ginagamit lang po natin na rules, iisa lang po sa anong ginagamit ng lalaki, ganun din po sa babae po. Talagang parang nasa bahay lang daw po sila na talagang gusto nilang magkaroon ng mga galaw na gusto nilang gawin para magkaroon sila ng napakagandang pangangatawan para gamitin nila ito sa kanilang paglalaro po. Dahil napakaganda yung pagtanggap po ng mga teachers, kahit na hindi mga teachers, yung mga nanirahan po dito, mga barangay tanod, dito po sa Bacara. At kami po ay nagpapasalamat ng unang-una po sa pagtanggap sa amin ng welcome party po namin ng mayor po ng Bacara at saka ng CWP po. So may pa-welcome party din po pala talaga, no, aside po sa opening ceremony na nangyari po kagabi, sir. Opo, winelcome po kami ng Bacara officials aided by mayor, saka ng mga konto nila at po ang mga bata at mayroon pang mga pakanta, mayroon pang mga iba't ibang mga binigay nila sa mga bata para lang po maganda po ang kahinatnan ng kanilang pagdalaw dito sa Bacara po. So for sure, gaganahan din po talaga, no, yung mga student athletes po natin. Ayan po, sir, maiba lang po tayo, no. Since natapos na before yung school year po natin at mag-start pa lamang po siya this June. So meaning po, hindi po ba ito covered din? May mga kumbaga mga extracurricular activity or extracurricular po ba or may mga plus points din po ba sila or ano po ba yung mga benefits ng mga student athletes po natin tuwing sumasabak po sila sa mga laro na ganito po, sir? Ito ay ng taon kasi taon-taon nito, so tapos na pang 2024, so cover pa rin ng 2025 ng school year 2024-2025 po. So sa mga athletes, siyempre number one, siyempre sa physical na aspeto, magkakaroon po sila ng pangangatawan. Doon naman sa school, siyempre pagka nag-champion po tayo, sikat po sila. Talagang tingin sila dahil makakakuha sila ng iba't ibang mga medalya o para na kung saan dun din po ang binibigay nila at
inihahandog nila sa kanilang mga magulang. Okay po sir, no? So speaking of mga parents po natin, kamusta naman din po yung suporta na nga natatanggap or binibigay po sa mga players po natin or sa Region 1 as a whole po ng team ng basketball girls po sir? Kamusta po yung support na natatanggap po natin? Saan po ito nanggagaling sir? Kami po ay nagpapasalamat unang-una syempre sa mga magulang na nagbibigay ng suporta na kahit alam nila kung ano yung mga kakulangan at sila yung tumutustos na kahit papaano nagkakaroon po kami ng magandang samahan ng mga kanilang mga anak para lang magkaroon po kami ng iba't ibang activities tulad ng paglaro namin sa iba't ibang dako, pag-i-invite sa amin para ma-enhance lang po ang kanilang mga anak sa larangan po ng basketball po. Ayan po sir, no, ano po ba or kailan din po ba gaganapin yung next game po ng mga student athletes po natin? Mayroon po kaming second game against Western Visayas mamayang alas 3 po. Sana nila po kami dahil gagawin namin ng lahat para kami po ay manalo at kami ay magbabalik. Yes naman po sir. At sir, na-mention niyo po kanina no, na medyo hindi po tayo pinalad kanina sa unang game po natin. So assuming po na mamaya na nga din po talaga no, yung susunod na game po natin, ano po ba yung bagong in-imply po natin or bagong learnings po na nakuha natin from the first game na pwede pong i-apply nitong mga players po natin sa susunod pa po na mga laro sir? Sinabihan ko yung mga players ko talaga kasi yung mga area nila siyempre first game nagkawala-wala, nakita nila yung kalaro nila talagang matatangkad kami isang height lang, medyo nagkaroon sila ng kaguluhan, then nawala-wala po sila sa area, tapos nagkaroon po ng problems yung mga bata dahil nagkaroon po sila ng parang nawalan ng tiwala sa isa't isa dahil yun po yung nangyari sa kanila. Even though ganun ang nangyari, nagkaroon po kami ng pagmi-meeting during our timeout. Then sabi ko sa kanila, hayaan nyo yung laki, ang tignan nyo na lang kung ano yung mga practice natin na gagamitin natin para magkaroon tayo ng magandang laro. And nagawa po naman namin. Nanguna po kami pero talagang sadyang mayroon talagang mananaig sa dulo. Ayan po sir, no. Ganun po talaga, hindi rin po talaga maiiwasan na kumbaga kahit ano yung pinag-usapan natin before the game, may maiiba talaga no during the game. So talagang mag-e-expect talaga tayo ng hindi natin inaasahan na mga resulta. Pero ganun pa man po sir, no. Paano po ba yung ginagawa po natin para ma-boost po yung mga confidence po nila? Since na-mention nyo po kanina na medyo nawalan po sila ng tiwala no sa isa't isa o di naman kaya sa mga sarili nila, nakita lamang po nila yung mga kalaban po nila talagang kumbaga malaking impact na po sa kanila yung presence po ng kalaban nila since nasabi nyo nga po na matatangkad ito pong naging kakompetensya po nila. Ano po yung pinapaalala natin lagi sa mga players po natin sir pag may mga ganitong instances or may mga ganitong pangyayari po sir? So, bali, ganun na pong nangyayari, babalikan na lang po namin yung mga during practice namin. Nagkaroon ng practice, just execute. Execute nyo na kung ano yung mangyayari, basta gawin nyo kung ano yung pinaktis natin at kung saan yung area kayo, doon lang. Yun lang po ang parati ang sinasabing, tapos wag mawalan ng pag-asa hanggat hindi nagbabaser. Ituloy lang ang laban dahil ang Region 1 talagang matapang. Sir Jonars, nakailang years na po kayo as a coach po ng basketball girls ng Region 1? Ng Region 1, ito ay aking pangatlo. Naka-Grand Slam mo kami. Para sa competition po natin or sa mga laro po natin, may mga teams po talaga or may mga region na tinitignan natin na pinakamalaking kakompetensya po talaga natin. Sir, sa ngayon, sino po ba yung nakikita po natin na malaking kakompetensya po natin? Sa ngayon po, kahit na hindi ko po nakikita yung kanilang
yung Galawan, NCR po, Capital Region ang aming nakikita. Talagang malakas talaga. Yes sir po, no? Medyo agree po tayo dyan kasi last year, kung hindi po ako nagkakamali, talagang kabilang po sila sa mga overall winners po, no, ng palarong pambansa 2024. Ito pong NCR. Ayan po sir, siguro ay panghuli na lamang din po. Ano na lang po siguro yung maibabahagi po natin na mensahes, lalong-lalo na po sa ating mga players or sa buong Region 1 po, at ganoon na rin po yung mga gusto nyo pong pasalamatan dito po sa journey nyo, dito po sa palarong pambansa 2025 po sir. Go ahead po. Sa lahat po ng mga Region 1 or saan man dako ng mundo, number one po na ilagay po natin ay siyempre ang ating Panginoon. At kung ano yung goal po natin para gustong manalo, basta po lang, punta lang po tayo sa character po. Always sa discipline po tayo. Sa mga manlalaro po, kung ano po yung nasimulan natin, ituloy lang po natin yon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa hanggat kasali pa tayo sa age, ituloy lang natin at mapapasana ay makukuha din natin ang tagumpay. At unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa pangatlong pagkakataon ako'y napabilang na kami ang mag-represent ng Region 1 Basketball Girls Secondary 5B5, sa aking pamilya na parating tumutulong sa akin, sa aking kasamahan sa Pangasinan 2 headed by Madam B, our assistant SDS also, Sir Jong and Sir Russell, Sir Redentor, Sir Cornelio, most especially our Sir Makayan na parating tumutulong sa amin sa pagkaroon ng magandang samahan sa Pangasinan 2 sa sports. At sa aming principal, Madam Loreto Velasquez Morillo, maraming salamat ma'am sa pagtitiwala. At kami po ng kasama ko ng mga players dito, kay Coach Bernes na sinasamahan yung mga bata. Maraming salamat po. Huwag po tayong huminto na kunin ang ating kagustuhan. Basta ituloy lang natin ang ating goal sa buhay. Yan lang po at maraming salamat. Ayan po Sir John Narcison, pahabol na lamang po, ano, kampante po ba tayo na makuha naman po itong gold medal po sir? Siyempre, lahat ng mga coaches talagang ilalagay na think positive parate. Kukunin namin yan. Susungkitin namin sa makakaya namin na kunin namin. Ayan po Sir John Narcison, muli ito po nga basketball girls coach ng Region 1. Maraming salamat po sir, mag-iingat po kayo, no, sa ilang linggo nyo po na pag-stay po dyan sa lalawigan ng Ilocos Norte, and for sure hindi lamang po laro yung pinunta natin dyan, kundi marami po talaga tayong pwedeng puntahan din sa Ilocos Norte. Mag-iingat po kayo sir, good luck po sa mga laro natin, and God bless you po. Thank you po sir.